Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page. Yung official statement ni VP Sara ito, nagsasalita siya sa publiko tungkol sa impeachment complaint na naisampa laban sa kanya. Ito, pakinggan natin ang VP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Ngayon, Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Ayan. Okay, so salamat. Ganyan ba ang gusto ko sa isang leader? Maagap siyang nagbibigay ng mensahe sa taong bayan. Oh, Akbayan. Anong credibility ng Akbayan? Isang makakaliwang grupo yan na ang hangarin is agawin ang demokrasyang gobyernong ito at sila ang mamuno. Parehas lang sila sa Makabayan Block. Kailang nagka-diferensya lang, rejectionist and reaffirmist, ganyan ang ano. Iisa ang
grupo nila noon under kay Jose Maria Sison. Ang dahil sa leadership issue, itong grupo ni na Hontiveros, Akbayan, tumiwalag, kaya rejectionist. Kaya lang, makakaliwa pa rin. Ang grupo ni na Franz Castro, Renico, reaffirmist, yung Makabayan Black, nagpatuloy sa pamamahala ni Joe Masison. Bayan. Gusto nilang agawin ang ating demokrasyang gobyerno. Tapos, anong gusto nila? Gustong magpresidente, si Risa. Si BP Sara ang malakas niyang kalaban. Kaya yan, endorse ng impeachment. So, walang nailakip na ebidensya, di bahala ng mga kongresista. Kung ibinasura nila yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil walang substance, I don't know kung anong gagawin nila dito sa impeachment complaint kay BP Sara kung makapasa ba sa substance, yung laman ba. But wag na tayong magtaka kung bobotohan ng mga kongresista na may substance o may laman at iakyat nilang impeachment complaint sa plenary. Huwag na tayong magtaka kung makakakuha sila ng 1/3 ng mga kongresista na pipirma at i-endorse nila ang impeachment complaint sa Senado. Yan ang nakikita kong mangyayari. Kaya lang, pagdating sa Senado, atin na doon. Kaya kalmado lang tayo. Tuloy ang suporta natin, pagdarasal sa mga Duterte, lalo na si BP Sara, na sana malampasan niya itong mga leadership testing sa kanya. Stability under pressure ang nakikita ko kay BP Sara, na bago siya magpresidente dumaan muna siya ng ganitong pagsubok. Pag naging presidente na yan 2028, talagang magiging magaling na leader. Hindi man siya perfect, but she will be a great leader for our country. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Nis kuya ang nataga Anugero. Nani ang iyang atupan. Karon no man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinaba nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na so hindi mangita budget bang atop. Karon nga lain nag-sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan.
Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat magko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.